Wish nyo bang may makulong na korap? Yan din daw ang hiling ni Kapuso actress Carla Abellana na aminadong vocal sa paglalabas ng saloobin kaya nabansagan ng netizens na Queen of Call-Outs at Patron Saint of Concerned Citizens. Narito ang aking chika. Pagdating sa social issues, mula sa animal rights, tulong sa mga nasalanta ng kalamidad, isa sa mga vocal sa paglalabas ng saloobin si Carla Abellana. Kaya bansag ng netizens kay Carla para siyang patron saint of concerned citizens o kaya'y Queen of Call-Outs. Lately, no, most especially lately, ever since naman may injustice na, but lately, of course, yung ating bansa ay talagang, ito na, nag-iingay na and nagagalit na. Ako, always naman ako vocal, most especially when it comes to kung ano yung tama, you know, whatever is legal, what is right. I try to use my name, my voice in a good way to really, you know, fight for our rights, fight for what is right. Masakit daw para kay Carla na marinig ang mga anomalya sa flood control projects. Whether maliit lang po o malaki ang taxes na binabayaran nyo, the fact na nagbabayad po kayo ng taxes, dapat magalit po kayo. All the more for us. Madalas iniiyakan ko po yan pag time na po na magbabayad ng taxes. The fact na nakikita po natin kung saan napupunta, ay parang ang hirap pong hindi kayo magalit. Complete this. Sana bago matapos ang 2025. May mga makulong na mga korap. Pinipili na rin daw ng Kapuso star ang kanyang mga ilalahad sa social media, katulad ng kanyang love life. Status dating daw si Carla, pero wala muna raw hard launch. I don't see the need naman na parang may hard launch or anything. I guess I'm in that point na rin in my life na parang, syempre, pipiliin ko na yung whatever, you know, I publicize or I want to share or keep private. Ine-enjoy niya raw ang kanyang pagiging single ngayon. Ayokong masyadong maging cold or sarado sa opportunity na to meet other people. So, yung ganun lang na enjoy lang, huwag masyadong seryosohin. Posible raw na 2026 ay magbalik trabaho na siya. Sa ngayon, ini-enjoy niya muna ang time to reconnect with her loved ones tulad ng trips na hindi niya nagawa dati. Meron kaming trip. We have a family trip that's upcoming. It's in a way to celebrate my brother's birthday. It's gonna be sa Japan. End of October, we're going to take the opportunity to travel and just enjoy and rest and have fun. Bago pa tuluyang makapasok sa Devas, makakatapat muna ng mga sangre si Ishnad na gagampanan ni SP19 member Justin De Dios. Matapos ang self-sacrifice ng gabay diwa ng brilyante ng apoy na si Alipato, nawala ng saysay ang brilyante. Kaya pupunta sa Devas sina Sangre Pirena kasama ang mga bagong sangre para maibalik ang kapangyarihan nito. Pero makakaharap muna nila ang gatekeeper ng Devas na si Ishnad. Ang mga pagsubok na kakaharapin ng mga sangre na naghahangad makapasok sa Devas, abangan bukas sa Encantadia Chronicle Sangre pagkatapos ng 24 oras. Maagang Pasko sa ilang street sweeper sa Bacolod City dahil nakatanggap na sila ng regalong food packs mula sa barangay. Patok naman ngayon sa Pampanga ang mga kumikinang na parol na gawa sa tela. Damhin ang diwa ng Pasko sa pagtutok ni Mab Gonzales. Basta parol, gawa man sa makukulay na papel, kawayan, plastic o copy shells, angat ang mga likha sa tinaguriang Christmas capital ng bansa, San Fernando, Pampanga. Idagdag mo pa riyan ang mga parol na gawa sa tela. Dinisenyo ito ng 30-year-old parol maker mula San Fernando na si Mark. In demand namin yung made of fabric. Na yung fabric, mas nagugustuhan nila ngayon compared sa plastic. Yeah. Saka mas matibay kasi yung compared sa plastic. Talaga raw mabusisi ang paggawa ng fabric parol dahil gumagamit ng sequins na karaniwan sa mga gown. Depende sa laki at disenyo, nasa 500 hanggang 800 pesos ang kanilang fabric parol na bukod sa display sa inyong bahay, pwede ring iregalo sa iba. Speaking of regalo, tila maagang Christmas gift ang natanggap ng mga street sweeper sa Bacolod City.
Naghandog kasi ng food packs ang barangay sa mga tinawag nilang eco-warriors. Pasalamat gid ang barangay sa ila kay sila ang mga eco-warriors naton because they love na ang ilang work. Maliit na bagay raw ito kumpara sa sakripisyo ng mga street sweeper para panatilihing malinis ang kanilang mga kalsada at plaza. Proud ko ma, wala ko ngayon sukuan ng ako ng pagka-street cleaners. Ano ba lang kapisan niya? Ang kamayo man sobra na wala man kami isaway sa iya. Pis ka nakakakapoy, pisan man Japon. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Siyam ang naitalang nasawi sa Masbate matapos ng pananalasa ng bagyong Opong. Libo-libong individual at mga bahay naman ang damay rito. Nakatutok si JP Soriano. Gabi nitong Sabado nang makarating ang sinakyan naming Roro mula Sorsogon dito sa Masbate City. Walang kuryente dahil bagsak ang mga poste. 2 beses naglandfall sa probinsya ang bagyong Opong. Pagsikat ng araw kanina, 3 araw matapos manalasa ang bagyo, tumambad ang sitwasyon sa probinsya. Mga bubong na tinangay o kaya'y mga bahay na binagsakan ng puno. Ang bahay ng magkapatid na Ching at Errol sa barangay Bagong Bayan, winasak matapos mabagsakan ng punong nahati sa gitna. Malakas kasi yung hangin. Hindi namin din kung saan kami mapupunta. Sa sobrang lakas. Mabuti na lang pag yung puno, dito kami nakatago. Pati yung kusina namin dito, giniba talaga. Hindi ko alam kung paano kami mag-uumpisa. Sir, mabalik yung Pangulong Marcos, muwi kami tulong sa inyo. Talaga matanggap sir ang mangyari. Kami, Presidente, kami tulong sa iyo. Makikita mo naman ang sitwasyon namin. Kabilang ang magkapatid sa nasa 2,000 pamilyang inabutan ng GMA Kapuso Foundation ng pagkain, tubig at ibang pangangailangan. Tanaw rin mula sa Himpapawid ang pinsalang iniwan ng bagyong Opong sa Masbate. Sa Masbate City nabuwal ang mga naglalakihang poste. May bahay na literal na natangay ng hangin at nahulog sa bangin o tuluyang bumagsak sa tubig. Nasira din ang mga pilapil na tanging daanan papunta sa kanilang mga bahay. Akala ko last day na namin. Nung ang super lakas ng hangin. Sa kalsada nananatili ang mga nawalan ng bahay. Sabi ng mga taga-Masbate, ito na marahil ang katumbas ng bagyong Yolanda sa kanila. Hindi raw kailanman makakalimutan ng mga taga-Masbate ang hagupit ng bagyong Opong at isa lang po sa mga nasira dahil sa lakas ng hangin na dulot ito ay ang kapilyang ito ng Sacred Heart dito sa Barangay Nursery. Makikita nyo naman bagsak na ang kisame. Sa kabutihang palad, wala pong mga nasugatan ng matindi. Ayon sa Office of Civil Defense, siyam ang nasawi sa Masbate dahil sa bagyong Opong, kabilang ang isang lalaking 16 anyos. Ang kanilang tinutuluyan nabagsakan kasi ng gumuhong pader ng kapitbahay. Mahigit 150,000 na individual ang nabiktima ng bagyong Opong sa probinsya. Mahigit 14,000 ang nasirang bahay. Ang mga nawala ng bahay nakapila sa iba't ibang barangay halls. Narito po sila ngayon at nagpapalista para mabigay yung kanilang address, yung kanilang proof ng kanilang tirahan para sila po ay mabigyan ng tulong ng pamahalaan para maayos po ang kanilang bahay. Makikita nyo, purok by purok, ganito po karami yung mga kababayan nating nawala ng tirahan dito sa Masbate. Hanggang ngayon, problema pa rin sa probinsya ang supply ng kuryente at tubig, pati na ang linya ng komunikasyon dahil bagsak ang signal ng malalaking telcos. Problema rin ang pagkukunan ng inuming tubig, lalo pat nagkakaubusan ng supply nito sa mga pamilihan. Dumating din sa probinsya ang DSWD at iba pang ahensya ng gobyerno. Kailangan namin ng mga heavy equipment, Chenso, matulungan sana kami na matanggal po like this yung kotse na daganan. Sabi naman ng DICT, patuloy ang pagbibigay ng emergency communication support tulad ng paglalagay ng satellite internet units at libreng wifi sa evacuation centers sa iba't ibang rehiyon. Mula rito sa Masbate at para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras.
Tiniyak ng International Criminal Court na tinututukan nila ang kalusugan ng lahat ng nakadetain sa kanilang pasilidad. Kasunod dito ng pagkwestiyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kakayahan ng ICC na tiyakin ang kaligtasan ng dating Pangulo. Nakatutok si Dano Tingkungko. Kahapon, ibinunyag ng anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Vice President Sara Duterte at legal counsel na si Attorney Nicholas Kaufman na nalaman nilang isinailalim ang dating Pangulo sa laboratory test para sa cranial at brain injury matapos daw mawala ng malay. Sabi ng kanyang kampo, hindi sila sinabihan agad ng International Criminal Court tungkol dito. Kaya kinukwestiyon nila ang kakayahan ng ICC na tiyakin ang kaligtasan ng dating Pangulo. Ultimo, iniindang ingro na kuko ni Duterte at pangangailangan niya ng caregiver hindi raw agad matugunan ng ICC. Sabi pa ni Kaufman, pagod na anya ang dating Pangulo sa pagkakapiit niya at iniinda mga karamdamang may kinalaman sa kanyang katandaan, bagay na batid anya ng gobyerno. Panawagan ng bise sa ICC, itama ang anyay gross injustice sa ama. Sa pahayag na ipinadala sa GMA Integrated News, tumanggi ang tagapagsalita ng ICC na magkomento sa pribadong sitwasyon ng kanilang detainee bilang paggalang sa right to privacy. Sumusunod daw sila sa mga patakaran ng Rome Statute at international standards kaugnay sa consular access ng isang detained person na mahigpit daw na isinasagawa alinsunod sa pagpayag o hiling ng detainee. Tinututukan daw ng ICC ang physical at psychological well-being ng lahat ng detainee. Sabi ng DFA, professional, non-intrusive at respectful ang naging pagdalaw sa dating Pangulo ng career consular officials ng Embahada sa Netherlands at hindi ng sinasabing agents ng pamahalaan. Nilinaw rin ni ICC-listed counsel Attorney Gilbert Andres na legal at naaayon sa batas at international law ang pagbisita ng kahit sinong kinatawan ng gobyerno ng Pilipinas kay Duterte kung pinahintulutan niya ito. At the end of the day, it's really the detainee who will determine that. Hindi po yung pamilya niya. Siya po yung subject po ng regulations at procedure po ng ICC. Sinabi rin ni ICC Assistant to Counsel at Attorney Cristina Conti, dapat alam ng mga Duterte at kampo nito na hindi nabubuyo ang ICC sa propaganda o public clamor at ang anumang impormasyon sa kondisyong medikal ni Duterte idinidiretso sa korte. I'm cautioning them against possible repercussions in the ICC case. Kung posibleng masilip ito ng ICC at kilalanin bilang interference in the case, the ICC frowns upon those kinds of activities. Kung meron man daw nagnanais na manatiling malusog si Duterte, ito ay ang mga pamilya ng mga biktima ng kanyang war on drugs. Lagi nilang panalangin ay matuloy ang trial at para matuloy ang trial, dapat buhay si Duterte. September 23, unang itinakda ang confirmation hearing ni Duterte pero ipinagpaliban ito ng ICC dahil sa hiling ng kampo ni Duterte na indefinite adjournment dahil hindi na raw siya fit na dumalo sa pagdinig. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.